Ang una kasing katanungan is, aksidente ba talaga siya o hazing? Okay? Base sa ating analysis, okay, ano ba yung binabasihan natin para sa sagot na ito? Unang-una, yung mga statement ng 5 players. Diba? Yun yung binabasihan natin. Pangalawa, kung ano yung kondisyon ng katawan ni Rene nung nakuha siya. Okay? Yun yung pong basihan natin. Pangatlo, ano yung reaction ng mga persons of interest? Diba, kasama na yung resort owner, yung staff, diba, tinignan natin yung mga pictures na pinapakita nila, yung drone na pinapakita nila for us to know kung ano ba talaga ang nangyayari. Simpleng aksidente ba ito na nalunod or talagang may ginawang kababalaghan? Ang sagot po natin dyan mga kaloys, the probability is very very high base sa ating mga previous na analysis, diba? Kasi summary na to diba? Na hazing talaga ang nangyari. Okay? Let's say 98% probability na hazing talaga base sa ating analysis. Bakit? Okay. Kung balikan natin mga kaloys yung ating mga analysis, okay? Ito po. Kasi di ba simpleng aksidente ba or hazing? So, kung balikan natin mga kaloys, ito po yung mga analysis natin, di ba? Unang-una, nung nabalitaan natin na nalunod daw, di ba? Ang unang katanungan, paano? Paano nalunod? Okay? And then, nung nalaman natin, nung sinabi ng nanay na mayroon daw mga pasa. So, ibig sabihin nun, hindi talaga siya simpleng aksidente. Okay? Ayan, shoutout pala kay Herdin. Hurley from Singapore. Okay, thank you so much. So, yun nga mga kaloys, mayroon daw pasa, sinabi ng nanay. Merong video pinakita, hindi po siya AI, at narinig ko yung Bisaya na salita. So, malabas pala, yun pala yung tita ni Rene. Kumbaga nauna dun sa kung saan ang katawan ni Rene. Okay? So, verified yun, hindi siya AI. Pangatlo, yung pasa ay kinonfirm din ni John Vic Remulla, yung DLG secretary, and gumawa siya ng theory na nagkapasa daw yun ay dahil sa ginawa ni Divine. Okay, si Divine daw ang, yung isang nalunod, di ba? Si Divine daw ang gumawa nung pasa. Na kung tingnan natin yung video, paano nga magawa ni Divine yung pasa, halimbawa, di ba, sinisave daw ni Rene, kasi si Rene marunong lumangoy, true, okay, kasi lumaki siya sa malapit sa Agusan River. Sinisave daw ni Rene, si Divine, na hindi marunong lumangoy, na 6'10", 6'4" lang si Rene, ang laking mama ni Divine, and yun daw ang nag-cause na napasa. Unbelievable. Okay? Napaka-unbelievable. And paano nga ginawa yung pasa dito sa ilalim? Diba? Yun sa paa. Right? At hindi siya normal lang kasi usually, kung alam ni Rene na malulunod na siya, ang tendency kasi yan is kailangan mo i-ano yung sarili mo, i-save mo muna yung sarili mo. So malamang tutulak yun. Okay? Yun nakikita natin, di ba? Normal reaction. Pero yun ang gusto palabasin ni John Vic. So nagkakatayo, bakit ganun si John Vic mag-isip? Di ba? Ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino, ginagawa niyang bobo ang mga engineers, mga lawyers, kung sino pa yung mga professionals. Pero kasi may vested interest siya. Ano yung interest ni John Vic? Kasi nga manager si John Vic ng UP Maroons kasama sa UAP. Yung team ng UP basketball din, 'di ba? And inanalyze nga natin na kung hindi makapaglaro ang Ateneo team dahil nga dito sa kaso na ito, malaki ang mawawala. Around 30 to 50 million. It's all about money. Bakit maapektuhan ng UP Maroons? Kasi syempre, matindi ang Ateneo sa sponsors, matindi sa ticket, di ba? So kung walang UP Maroons versus Ateneo, ay talagang hindi kikita. Yun ang ano natin, di ba? And then pangalawa, sinabi ni John Vic na daw, wala nang kasalanan yung mga players. Okay? So, doon pa lang ay lumalapit ang probability na hindi nga siya simpleng aksidente kasi hindi nga masagot kung saan galing yung pasa. And yun na nga, shoutout pala doon sa isang vlogger, okay, na tinignan talaga niya yung ilalim kung meron ba talagang mga, kasi di ba kung may pasa, possible may mga bato, may mga corals, di ba? Kasi hindi ka naman magkapasa sa alon lang eh. Di ba? Hindi rin possible na si Divine ang gagawa ng pasa. So wala na si Divine, titingnan natin yung baba. Good thing may isang vlogger na sisi doon sa ilalim, tinignan niya, ano talaga, walang corals, walang bato. So saan galing yung pasa? Yan pa lang, di ba? Hindi nga ma-explain ng mga players kung saan galing yung pasa. So magdududa ka na kasi kung simpleng aksidente nga lang siya, di ba? Ma-explain nila, may bato kasi dyan or may kahoy or wala. So the probability is hazing ang nangyari. Okay? So yun po ang sagot natin sa una. So 98% probable na hazing talaga. Okay? Isa pa mga kaloys, bakit nasabi natin na hazing? Kasi nga yung mga players na 5, okay? Itong nagpa-interview, ito po yun sila mga kaloys. Okay? Ito po yung nagpa-interview, itong 5. Okay? Yan po sila ang nagpa-interview. Okay? Hindi lang ma-explain kung bakit nag-aksidente. Ang main purpose ng mga interviews nila is para maging biktima sila. Kumbaga sila din nag-struggle, muntik na malunod, nag-survive. And kinampihan sila ng Ateneo president. 'Di ba na
Huwag niyo na silang anuhin, 'di ba? Kukulitin or ano dahil nga biktima din sila. At isinang-ayunan din naman ni John Vic na ang mga players ay biktima. So ibig sabihin absuelto ang mga players na hindi ma-explain paano nga nangyari. At hindi rin nagme-make sense ang mga statement ni Kiefer, 'di ba? Ginamitan natin ng trigonometry, hindi nag-match, hindi nagme-make sense. Okay, yung mga kwento nila. Hindi nagma-match din ang mga statement ng 5 players. Kaya tumaas ang probability na hazing talaga kasi hindi lang ma-explain yung simpleng aksidente lang. Okay, sa players yun na supposedly sila yun ang unang, kumbaga sila yung persons of interest kasi sila ang huling nakakita na buhay si Rene. Pero inabsuelto sila. Okay, so mapaisip ka talaga bakit? Hindi lang ma-explain kung ano na aksidente. Pangalawa, di ba, base doon sa CIDG, ay yung sa timeline nila, nung aksidente mismo, yung araw na iyon, hindi pa sila pinauwi ang mga players. Nagstay pa sila ng hapon, nag-meeting daw sila sa swimming pool. So it's unusual kasi kung aksidente yan, kung ikaw ay parent, tapos nangiyak-ngiyak, ano, muntik na ako malunod, uwi. Di ba? Pero bakit nag-meeting pa sila o nagstay pa sila ng one night doon sa resort? Anong motibo? Point of view lang daw. Bakit ba kailangan ba ng one night para mag-point of view? So the probability is very high na inaano na talaga nila. Okay? Pinaplano nila kung anong sasabihin nila. Okay? Isa pa. Okay mga kaloy. Ang dami nating mga kaloy. Doon sa hearing, okay, ng Senado, sinabi nung DRMMO head, ng first daw nila natanggap na call galing sa resort, may tao nahihirapan huminga. Okay? So, naputol daw yon, tapos after few minutes, tumawag na sila na may nalulunod na. So, fishy, di ba? Isa pa, nung sinabi, okay, ni Sam, kasi titignan natin kung may hazing, meron bang fraternity? Di ba? Meron bang initiation? Yung katanungan eh. Kasi baka may initiation, di ba yung katanungan eh? Yes, mayroong initiation base sa sinabi ni Sam. Ano bang sinabi ni Sam? Inuutusan yung mga bago. See? Sobrang linaw. Di ba? Inuutusan yung mga bago. So may initiation. Right? And kinonfirm din ni Coach Ruel na mayroon talagang ganun sa mga atleta. Kasi atleta din siya sa Manila. So may ganun talaga initiation kung bago ka. And sinabi nga niya na ano lang talaga napuruhan and boom. Nawala si ano. Diba? So may nangyari talagang hazing sa ating analysis. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. For more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Maraming salamat po.